Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay De Guzman JP. Shoutout kay The Gamer Pahardo. Shoutout kay Danilo Wamar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang nakaraan. Napakatinding aura ang bumabalot sa buong palasyo ng mga elf. Ang lakas ni Lynn at lakas ni Sophie ay ramdam na ramdam sa buong palasyo. At ito ay umaabot sa buong nasasakupan ng mga elf. Nagulat ang lahat lalo na si matandang Lost nang nalaman nila na kaya pala ganon na lang ang galit ni Lynn, sapagkat sinabi nito sa kanila. Pinagtangka ni Sophie na nakawin ang mga kagamitan ni Lynn sa loob ng kanyang silid. Nung una si Master Ken ay kalmado pa at ito ay pinapahinahon niya si Lynn sapagkat ang alam lang ni Master Ken ang kinuha ni Sophie ay simpleng bagay lang tulad ng isang kasuotan, ngunit nang sabihin din ni Lynn na pati ang Heavenly Necklace ay kinuha ni Sophie at ito ay suot-suot niya. Lalong nagulat at nagtaka ang mga ito nang makita nga nilang suot-suot ng apo ni matandang Lost ang sagradong necklace na nagmula sa mundo ng God's Domain. Ang necklace na ito ay binigay ng asawa ng hari ng God's Domain sa prinsesa ng mga elf na asawa ni Master Ken. Bago mamatay ang prinsesa sa labanan sa lugar ng mga elf, ibinigay niya ito sa kanyang anak na babae na si Lynn. Kaya para kay Lynn ang necklace na ito ay napakahalaga higit pa kanino. Mahal na mahal ni Lynn ang kanyang ina. Mabilis na nagmakaawa ang matandang Lost kay Lynn at ito ay lumuhad. Kailanman hindi ito ginawa ni matandang Lost kahit kanino. Ngunit sa mga oras na ito ang buhay ng kanyang apo ay nasa panganib. Nang makita ni Sophie ang sitwasyon at ang kanyang lola ay parabang isang basang pusa na humihingi ng awa kay Lynn, ito ay bumitaw sa kanyang pagkaka-focus kay Lynn. Kaya ang nangyari, sinamantala ito ni Lynn upang atakihin si Sophie gamit ang Goddess Bow na nagtataglay ng sobrang lakas, dahil ang Goddess Bow at ang spiritual na lakas ni Lynn ay nag-isa. Pinakawalan ni Lynn ang arrow mula sa Goddess Bow, patungo kay Sophie, ang bilis ng arrow na ito. Ngunit sa hindi kalayuan, si Daryl ay mabilis nagpasya, at ito ay kumilos. Ginamit niya ang kanyang Red Lotus upang iligtas sa kamay ni Lynn si Sophie. Ginamit ni Daryl ang kanyang bilis bago pa tumama ang Red Lotus sa arrow. Gumawa ng kalasag si Daryl para hindi maapektuhan si Sophie ng pagsabog ng dalawang malalakas na spiritual. Dahil alam ni Daryl na kahit mag-deploy na si Sophie ng isang kalasag ay hindi ito sapat dahil hindi pa ganon kalakas ang kanyang tinataglay na spiritual. At sa bilis ng pangyayari, hindi rin magagawa ni Sophie ang mag-deploy. Nang tumama ang Red Lotus sa arrow mula sa Goddess Bow ni Lynn, ang buong palasyo ay dumilim dahil sa matinding usok. Ang bagong kabanata, ang lakas ng pagsabog na nagyari. Kahit na gumawa ng kalasag sila Master Ken at Lynn para maprotektahan nila ang kanilang mga sarili. Ngunit ang impact ng pagsabog ay masyadong malakas. Tumilapon ang apat, sila Master Ken, Yui, matandang Lost at si Lynn. Nang hindi kalayuan, nagulat ang apat sa lakas na iyon. Apo ko, patawad, wala akong nagawa para matulungan ka. Sabi ni matandang Lost na sumasabog ang lungkot sa kanyang puso. Akala ni matandang Lost na pinsala ang apo niya sa nangyari pagbanggaan ng dalawang malakas na aura mula sa Goddess Bow at ang apoy na bigla na lang sumulpot. Madilim pa rin ang buong palasyo dahil sa usok. Maya-maya hunting-onti na wala ang usok. Nakita nila ang apoy na nakalutang. Ano? Lahat ay nagulat, lalo na si Lynn. Saan nagmula ang apoy na ito? Ang lakas ng aking Goddess Bow ay kanyang natapatan. Nilamon lang ng apoy na yan ang arrow na nagmula sa aking Goddess Bow. Gulat na gulat din sila Master Ken, Yui at matandang Lost. Maya-maya, nakita nila si Sophie ay nakaupo sa sulok ng posteng bato sa palasyo.
Oo, ginamit ni Daryl ang kanyang bilis upang si Sophie ay kanyang mailigtas at malagay niya sa ligtas na lugar sa palasyo. Nang ginawa ito ni Daryl, walang sino man ang nakapansin dito. Dahil ang tinataglay na bilis ni Daryl ay napakabilis. Ginamit niya ang kanyang spiritual na lakas upang magawa ito nang hindi ito namamalayan ng iba naroon sa loob ng palasyo. Matapos mailagay ni Daryl sa ligtas na pwesto si Sophie, agad itong nagpasya na umalis sa loob ng palasyo. Mabilis itong kumilos palabas ng palasyo. Kahit ang mga kasundaluhan sa labas ng palasyo ay hindi ito napansin. Ang lakas na tinataglay ni Daryl ay sobrang lakas na kahit sino sa mga elf na naroon ay hindi ito matutumbasan. Samantala ang lahat ay nasa pagkagulat peren. Maya-maya, naalala ni matandang Lost si Sophie. Apo ko, tumakbo ang matandang Lost papunta kay Sophie. Ayos ka lang ba, apo? Tumutulo peren ang mga luha sa mata ni matandang Lost at agad nitong niyakap si Sophie. Lola, okay lang ako. Hindi ako makahinga, Lola. Oo, dahil sa pagkahigpit ng yakap ni matandang Lost, si Sophie ay medyo hindi makahinga. Nang marinig ito ni matandang Lost, agad itong bumitaw sa pagkayakap. Lola, mahal na mahal kita. Humihingi ako ng tawad sa aking mga nagawa. Patawad, Lola. Si Sophie ay umiyak at ito ay yamakap sa kanyang lola. Lola ko, patawad. Niyakap ulit ni matandang Lost ang apo niya. Samantala, si Lynn ay tulala peren sa nangyari. Iniisip niya kung paanong nangyari na talo ang kanyang goddess bow ng isang apoy. Nang makita nila Master Ken, Yui, na nakatulala si Lynn. Agad itong lumapit kay Lynn. Miss Lynn, okay ka lang ba? Hinawakan ni Yui ang kamay ni Lynn. Hindi peren umihimik si Lynn sa pagkagulat. Anak, okay ka lang ba? Tanong ni Master Ken nang may pag-alala. Maya-maya, bumalik ang ulirat ni Lynn at ito ay nagsalita. Ama, nakita mo lahat ng nangyari. Ang aking goddess bow ay natalo ng isang apoy. Saan nagmula ang apoy na iyon? Buong puso at panahon ko ay ginugol ko, upang palakasin ang aking spiritual na lakas, upang ang aking goddess bow ay magkaroon ng malakas na aura. Ngunit ang apoy na iyon ay parabang isang halimaw na nilamon ang arrow na tumataglay ng sobrang lakas na spiritual. Tanong ni Lynn kay Master Ken. Anak, wag mo na muna isipin ito. Kailangan dalhin kita sa silid pagamutan. Ang iyong braso ay medyo nasaktan. Oo, sa lakas ng pagsabog na nangyari, kahit na nag-deploy si Lynn ng malakas na kalasag, tumagos peren ito, sapagkat ang kanyang spiritual na lakas at enerhiya ay kanya nang nagamit ng pakawalan niya ang arrow mula sa goddess bow. Maya-maya tumingin si Lynn kay Sophie. Paano napunta ang babae na iyon sa sulok ng bato posteng iyon? Sa ganon kabilas na pangyayari, at alam ko hindi niya inaasahan ang aking pag-atake. Paano siya nakaligtas ng ganon-ganon na lang? Nanlilisik ang tingin ni Lynn kay Sophie. Ito ay naglakad papunta kay Sophie. Mabilis na hamarang si Master Ken sa harap ni Lynn. Anak, tama na. Ama, wag niyo akong pigilan. Miss Lynn, uminahon ka na. Sige na, Miss Lynn. Ang tono na iyon ay napakahina ngunit ramdam ang sobrang pag-alala. Mula kay Yui. Hindi maaari, hindi talaga maaari. Sabi ni Lynn. Si matandang Lost ay tumayo sa harapan ng kanyang apo. Prinsesa Lynn, kung nais mo talagang patayin ang aking apo, unahin niyo muna ako. Biglang yumoko si matandang Lost. At ito ay nag-aantay na siya ay atakihin ni Lynn at handa na itong mamatay. Ano ba ang mga pinagsasabi niyo? Sabi ni Lynn ng malakas. May nais lang ako itanong sa babae na iyan. Nagulat ang lahat sa kanilang narinig. Oo, sa kaninang nangyari. Matapos talunin ng apoy ang kanyang goddess bow. Gusto malaman ni Lynn kung anong klaseng apoy iyon at saan nagmula. Nang makita niya si Sophie na tipong walang kagalos-halos. Pumasok sa isip niya ito ay nailigtas ng sinuman. Kaya nais nitong tanungin si Sophie. Kahit si Sophie ay nagulat, hindi niya nababalak ako ay patayin. Ang pagkakayuko ni matandang Lost ay agad tumayo ng tuwid. Prinsesa Lynn, Ama, Yui, hindi niyo na kailangan pa ako ay harangan. Maniwala kayo sa akin, may nais lang talaga akong itanong sa kanya. Nang marinig ng dalawa ito, agad sila naghiwalay para bigyan daan si Lynn patungo kila matandang Lost at Sophie. Nang makarating na si Lynn sa pwesto ni Sophie, agad itong nagsalita, Ikaw, maaari mo nang habarin ang heavenly necklace sa iyong leeg. Nang marinig ito ni Sophie, agad itong kumilos at hinubad ang necklace.
Prinsesa ng mga elf, humihingi ako ng tawad sa aking nagawa, maniwala kayo sa akin, hindi ko nais talaga nakawin o kunin ang heavenly necklace na ito. Sabay inaabot ni Sophie ito kay Lin nang nakayuko. Kinuha ni Lin ang heavenly necklace. Napakalaking kasalanan ng ginawa mo, alam mo ba iyon? Pumasok ka sa aking silid nang wala ang aking pahintulot. At kinuha mo ang pinakamahalagang bagay sa akin. Kamatayan ang parusa na RAR 4 para dito. Nagmamakaawa ako sa iyo, Prinsesa Lin. Patawarin mo na ang aking apo. Sabi ni matandang Lost nang may pag-alala. Samantala si Sophie ay biglang nagsalita. Tama ka nga, prinsesa ng mga elf. Ang aking ginawa ay kamatayan ang parusa. Ngunit bago ako patayin, ako ay nagsasabi ng totoo. Sa ngalan ng aming mga ninuno na mangkukulam na elf. Namanghalang talaga ako sa iyong mga gamit. Wala talaga akong balak na kunin ang mga ito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo na ako patayin. Prinsesa Lin, sabi ni Sophie nang may malambot na tono. May nais ako malaman. Kung sasabihin mo sa akin ang totoo, baka mapatawad kita at kakalimutan ko ang mga ginawa mo. Sabi ni Lin kay Sophie. Nagulat ang lahat. Ano ba talaga ang nais malaman ni Miss Lin? Anak, ano ang gusto mo malaman? Apo ni matandang Lost, narinig mo naman ang aking sinabi. Mahal ng prinsesa ng mga elf. Lahat ng itatanong mo ay aking sasagutin ng totoo. Kung ganun, paano ka napunta agad dito sa sulok ng posteng bato na ito? At ang apoy na iyon na lumamon sa arrow ng aking goddess bow. Kanino nagmula ito? Oo, nais talaga malaman ni Lin ang totoong nangyari, at nais nitong malaman kanino nagmula ang malakas na teknik na iyon. Nag-isip saglit si Sophie. Prinsesa Lin, nung ako ay iyong inatake, hindi ko ito namalayan dahil ang aking paningin ay nasa aking mahal na lola. Pati ako nagulat nang biglang may sumulpot na malakas na aura na nagmula sa apoy na iyon. Hindi mo nakita kung paano nangyari iyon. Siguro naman nakita mo ang may gawa nito, dahil alam ko ikaw ay kanyang nailigtas at nilagay dito sa pwesto mo ngayon. Tanong ni Lin. Hindi ko nakita ang may gawa nito, Prinsesa Lin. Maniwala ka sa bilis ng pangyayari at sa aking pagkagulat. Hindi ko talaga nakita kung sino ang may gawa nun. Habang nagsisalita si Sophie, tahimik ang lahat at seryosong nakikinig at nag-aantay sa mga sasabihin ni Sophie. Oo, dahil gusto din malaman nila Master Ken, Yui at matandang Lost kung paano nangyari ang lahat ng ito, at kanino nagmula ang malakas na apoy na lumamon sa arrow ng goddess bow. Nauunawaan ko, sabi ni Lin. Ikaw ay aking napinapatawad. Ayoko na sana maulit na papasok ka sa aking silid. Oo, nais talaga ni Lin na malaman kanino nagmula ang malakas na teknik iyon. Ang apoy na iyon ay nagbigay ng pagkamangha kay Lin. Alam niya sa sarili niya na napakalakas niya na at ang goddess bow na kanyang tinataglay ay sobrang lakas na, ngunit sa isang iglap ito ay natalo lang ng isang apoy. Nang maglalakad na papalayo si Lin, nagsalita si Sophie. Prinsesa, ngunit, napansin ko ang kanyang figure ay isang lalaki. Napahinto si Lin at tumingin kay Sophie. Ano, isang lalaki? Pati sila Master Ken, Yui, matandang Lost ay nagulat. Tama ba ang aking narinig? Isang lalaki ang ligtas sa'yo at gumawa ng ganon kalakas na teknik. Oo, Prinsesa Lin. Hindi ako pwede magkumali. Isang lalaki ang nagligtas sa akin. Dahil sa kanyang amoy, at ang kanyang buhok ay para lang sa lalaki. Nagulat ang lahat. Sino ang lalaking iyon? Walang sino man sa ating nasasakupan na may ganon kalakas na teknik. Sabi ni Master Ken sa lahat. Kung iisipin, ako lang ang nag-iisang lalaki na may malakas na spiritual na lakas na narito sa ating mga lahing elf. Paano nagkaroon ng isang malakas na spiritual na nagmamula sa lalaki sa ating lugar? Nag-isip saglit si Master Ken. Huwag mong sabihin. Lumaki ang mga mata ni Master Ken sa kanyang naisip. Matandang Lost, narinig mo na ba ang tungkol sa makapangyarihang apoy na tulad ng nakita natin kanina? Sa aking pananaliksik ng mahabang panahon, isa lang ang nakitaan ko ng ganon lakas. Ito ang Red Lotus, sabi ni matandang Lost. Ano ang Red Lotus? Nagulat si Lin. Oo, alam ni Lin ang Red Lotus ay napakalakas na teknik at kapangyarihan. Lalo na kung ito ay ginagamit ng isang nilalang ng may sobrang lakas na spiritual. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po.
Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!